Nako mga kaubayan, delikado si Vice President Sara Duterte. Kakasuhan na. Nako, wala nang magnanakaw. Siya na lang. Yan po ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. At ito nga mga kaubayan ang balita. Nako mga karibin natin, talagang hindi po nila tinitigilan itong si Vice President Sara Duterte. DOJ sinusuri na umano ang kasong grave threats at sedition versus Vice President Sara Duterte. Kapalmoks naman. For optics ito mga kaubayan. Ang tagal na pong sinabihan ni Vice President Sara Duterte, ngayon nyo lang siya kakasuhan. Diba? Ngayon nyo lang siya kakasuhan about dyan mga karibin natin. Ang tagal-tagal na nga niyan mga kaubayan. Sabi po dito mga karibin natin, sa gitna ng mainit na isyo, kaugnay sa biglaang deklarasyon ni VP Sara Duterte sa kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo sa 2028, ibinahagi ni DOJ na sinusuri na ang reklamong inciting to sedition at grave threats na inihain laban sa kanya ayon kay DOJ spokes Attorney Paulo Martinez. Ayan mga kaubayan, grabe napakaano naman ninyo kung kailan nagdeklara ng tatakbong pagka-presidente, sa kanyo naman kakasuhan. Well anyway, hindi rin naman kayo magtatagumpay at hindi rin naman naniniwala ang taong bayan sa kung ano man ang sasabihin nyo. Diba? Ito pong buong balita mga kaubayan, dito pumula po ito sa Ang Balita Ngayon. Ayon sa tagapagsalita ng DOJ na si Attorney Martinez, nasa masusing review na ang mga piskal ang resolusyon ng kaso. The only ones who know are the prosecutor in charge pati yung division head under review, meaning inaalam na daw kung tama yung resolution na dismissal or filing. Matatandang inihain ng National Bureau of Investigation ang reklamo matapos ang umano'y mga pahayag ni Vice President Sara Duterte laban kay Pres Marcos, First Lady Lisa Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Grabe. Talagang protektado si Romualdez mga kaubayan, no? Mas pinoprotektahan pa nila ang magnanakaw kaysa po sa lumalaban sa mga magnanakaw. Totoo naman, di ba mga karibin natin? At ito po ang naging komento ng ating mga kaubayan. Ayon po dito kay Galfo. Sige, habol na mga kumag. Kahit ano gawin nyo. God appointed VP Sara to lead the country soon. Correct. Okay, habol na kayo. Hanggang kaya pa, di ba? Hindi uubra yung paglustay kuno. Kaya sa grave threat naman nang inayari. Ayan. Ang kulit ng gobyernong ito mga kaubayan, no? Ito promise mga kaubayan. Ang gobyernong ito, ang trinatrabaho, ay hindi po pagtatrabaho. Ang trinatrabaho po nila yung kalaban nila sa politika. Di ba? Tingnan nyo mga karibin natin, wala namang trinatrabaho ang gobyernong ito. Si Claire Castro, ano ang trinatrabaho? Ano pag trinatrabaho? Siraan po ang mga Duterte at magpakalat po ng mga fake news, di ba? Yung iba pang mga gabinete, anong ginagawa mga kabayan? Tulad ni Remulla, may mga sarili po silang interes. Ngayon pa lang nagpapahayag na po sila ng pagkakandidato rin sila sa 2028, no? Ano pa pong papansin niyo sa gobyernong ito? Just comment down below mga kaubayan kasi wala talaga akong magandang nakikita. Kaya dahil nga po araw-araw nababalitaan po natin kung hindi sisiraan ng mga Duterte, ang mga kaalyado ng mga Duterte. No? Diyan lang po sila. Eto mga kababayan, ewan ko kung ako lang po ang hindi pa nakakita, no? Or nakapanood ng balita na ito pong si Claire Castro ay nagbalita patungkol po sa kanilang mga accomplishment, 'di ba?
Dapat nilalatag na nila yung mga accomplishment, update sa kung anumang proyekto ang mayroon sila. Di ba? Dapat ganun mga kaubayan, ang pag-press con, hindi puro tirada lang ng tirada sa mga kalaban sa politika. Di ba? Ginagamit nyo yung ano no? Yung press con, yung authority ninyo na magbigay ng impormasyon, pero ang problema, maling impormasyon naman. Ang galing nyo talaga, ang galing po nito. Ang galing po talaga nila mga kaubayan, di ba? Sabi naman po dito ni Conrad, revolution, gusto nyo? Gusto nyo doon ng revolusyon? Takot si Sara? Aba, hindi po. Sanib pwersa sila. Di magsanib pwersa na silang lahat. Gawin nyo na agad. Kawawa ang tao, ang talunan. Ayan. Kung ano-ano na lang ang iniisip ninyo, ikakaso sa Vice President dahil takot kayo lahat na siya ang presidente ng Pilipinas. Mag-file na kayo lahat, haharapin yan ni BP yan, ng BP yan, dahil wala naman siyang kinatakutan, mga sinasampan ninyo. Wala yan sa katwiran na mga sinasampan ninyo. Diba? Wala kayong matibay na kabasihan, nakakatawa na lang kayo, mga talunan. Ayan, mga talunan talaga. Mga talunan. Mga talunan po talaga sila mga kaubayan. Kahit anong gawin nila, wala na talaga. Diba? Wala nang naniniwala sa kanila. Alright? At dito mga karibyo natin, pasadahan din po natin ito si Attorney Panelo. Sabi po dito ni Panelo mga kaubayan, yan si Amy Marcos, napakabalat kayo niyan. Sinungaling na, wala pang utang na loob. Aba, galit na galit itong si Panelo Yung kombinasyong Marcos Duterte, nagka-leche-leche na nga. Tapos bibigyan mo pa ng Duterte Marcos, baliktarin mo. Ganon din yun. Ayan, yan yung sinasabi ko, no? Marami rin ang sabi na wag muna si Amy, no? Kung hindi si Marcoleta ay si Robin Padilla, mga kabayan. Yun pong sinasabi nila. So, wag muna tayo kay Amy Marcos, mga kabayan. Hindi ba tayo nagsasawa sa dito kay President Bongbong Marcos Jr.? Wag po nating alisin na sila po ay magkapatid, mga kabayan. Whatever it takes, no? Blood is thicker than water, no? Hindi, at sa politika, paiba-iba po yan Malay natin kung yan po ang strategy nila kasi lubog na po si President Bongbong Marcos Jr., okay? So, pero marami na pong ginawa si Senator Amy Marcos na pagpapatunay na talagang sa Duterte siya pumapanig, mga kabayan. But, still, no, tayong mga Pilipino ay meron pang doubt. Kasi Marcos nga ang apelyido. Pero kung nagkaiba lang sana ang apelyido ni Senator Amy Marcos, no? Kung hindi lang sana Marcos, maybe we can proceed with Duterte Marcos, mga kababayan. So ito po ang ilan sa mga naging komento ng ating mga kababayan. Should BP Sara take Amy as her running mate? Duterte supporters will surely withdraw their support from Sara. So yun nga, mahahati po tayo kapag yan po ang nangyari, mga kababayan. Agree, dapat wag Marcos ang tandem ni BP, Senator Marcoleta ang bet ko. Ayon po yan kaya Mac Nyon. Ayan. Sabi po ni Jeff, Duterte Marcoleta sana yung tandem para sa darating na 2028 elections. Ayan, tumpak. Enough na of Marcos. Regardless, okay o hindi no? Okay man yan sa hindi, wag lang muna, no? Hayaan lang muna natin, iba muna. Sabi po dito ni Udal, agree ako. Diyan, hindi na tayo magpauto pa sa mga Marcos, baka mabudol na naman tayo ulit. Duterte at Marcoleta ang kailangan natin para managot ang mga tiwali. Ayan na. So, sabi naman po dito ni Joselito, Sara tandem Marcoleta. Ayan. Marcoleta talaga ang ng bayan, no? Ang gusto ng taong bayan, Marcoleta po. Attorney, baka naman mali ang pagkakaunawa mo, tunay na pagkatao pagka Duterte ni Ma'am Amy Marcos. Marunong tumanaw ng utang na loob at may paninindigan. Yun bang pagbulgar sa kanyang kapatid na bangag kaya mong gawin sa kapatid mo?
Sama daw. Buo ang aking tiwala at tunay na dalisay at ang pagka Duterte niya. Ayun nga, maraming beses na po si Senator Amy Marcos, mga kababayan, na nagpakita ng loyalty sa Duterte, but still, no, mahirap pa rin Mahirap pa rin magtiwala sa ngayon. No? Parang natutruma po ang taong bayan dito kay President Marcos, mga karibin natin. Yeah. So ano po ang inyong opinion dyan, mga karibin natin? Just comment down below. At eto, pasadahan din po natin ito, mga kababayan. Sabi po dito na ni Remulla, kaso ng pagnanakaw sa buong Pilipinas o sa buong bansa, bumaba ng 2.87% ayon sa PNP. Wala na pong magnanakaw, mga kababayan. Wala na pong magnanakaw na mahihirap. Ang mga magnanakaw ngayon ay mga nasa House of Representatives na, nasa Kongreso na. Di ba? Ito po ang kabuuan ng balitang ito, mga kababayan. Basahin po natin para maintindihan po natin ng husto, no? Ipinahayag ng Philippine National Police na bumaba sa 2.87% o 44 na kaso ang naitalang insidente ng pagnanakaw sa bansa. Ayon sa datos, 44 lang mga kababayan, buong bansa 44 lang ang pagnanakaw. Ayon sa datos, umabot sa 1,488 kaso ang inaitala mula Enero hanggang kalagitnaan ng Pebrero. Mas mababa kumpara sa 1,532. 44 pala yung nabawas, mga kababayan. Okay? 1,532 kaso noong Pebrerong panahon, parehong panahon noong 2025. Ayan. So, wala na pong magnanakaw, no? Pakaunti na po ng pakaunti yung mga magnanakaw, yung mga ordinaryong Pilipinong magnanakaw. Mga politiko na po ngayon ang magnanakaw. Diba? Dahil nasa Kongreso na pang magnanakaw, kaya wala na po sa kalsada. Wala na sa kalye. No? Ito naman po ang naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po dito ni Mariano Sanghari. Wala namang pakialam ang taong bayan sa sinasabi nitong bumaba na 2.87 ang pagnanakaw. Naintindihan nyo ng tao dahil kapag ikaw ay nagugutom, walang pambili ng gamot, walang pambayad sa ospital, tiyak na magnanakaw ka para makasurvive. Siguro mas mabababa pa yan kung hindi nila kinukunan ng pondo ng PhilHealth at kung wala sanang flood control corruption. Baka matupad pa yung pinangakong 20 pesos per kilo na bigas. Ayan, mga kababayan. Ito, napakahaba po, no? Pero substantial yung kanyang mga sinasabi. Okay? Nasa gobyerno na kasi sila. Oo, nasa gobyerno na po ang mga magnanakaw. Hindi kayo. Sabi naman po dito, dummy figures. Dummy figures, mga kababayan. Okay? Sino ba yung mga chief na sa PNP? Natural, pabor sa inyo ang report. Ayan. Wow. Sabi, ano daw? Maraming tatanong, bakit ba? Sir, punta po kayo sa Kongreso, doon po maraming mga magnanakaw. Ito, di ba? Hindi nga lang makasuhan kasi nagbalik no? Kasi dapat eto kayo pong mga magnanakaw. Ito base po ito sa mga nangyayari sa Kongreso, no? Kayo pong mga magnanakaw, for example, kung magnanakaw kayo, lakihan nyo na. Wag kayong magnakaw ng kaunti, no? For example, millions. Kasi ang ipapabalik sa inyo, kung 1 million po ang nakuha ninyo, ang ipapabalik sa inyo ay 100,000 lang, di ba? Meron ka pang 900,000, di ba? Parang sa Kongreso, di ba? Nagnakaw ng 1 billion, nagbalik ng millions, meron pa sila. Milyones pa ang sa kanila. So, hindi sila kinasuhan. Pwede pa ulit sila sa susunod na taon magnakaw. Diba? Grabe ang gobyerno ito, mga kababayan. Ginawang tang ang mamamayan ng Pilipinas. Anong tang? Ano po yung tang? Di kasi marunong mag-compute. Yan, baka ganyan. Ganon. Ano po ang inyong masasabi dito, mga kababayan, sa sinasabi po ni
DILG Secretary John Vic Remulla na ang kaso daw ng pagnanakaw sa buong bansa ay bumaba ng 2.87% ayon sa PNP. Ayan. At eto mga kaubayan, pasalahan din po natin to. Nako, eto pala ang tatalo kay Vice President Sara Duterte. Ayon po ito sa isang former dean, no? Sabi po dito mga kaubayan, sabi po dito, 30 milyong followers ni Senator Raffy Tulfo maaaring magpanalo sa kanya bilang Pangulo sa 2028. Ayon po yan sa former dean. Grabe, no? Grabe itong former dean na ito mga kaubayan. Binase sa followers po ang pagkapanalo ng isang Pangulo. Alam mo, sabihin nating 30 million po yung followers, no? Sabihin din natin may percentage dyan na nag-follow lang sa kanya, pero hindi naman siya iboboto. Diba? Hindi po basihan ang followers para ikaw ay manalo. Baka mina-mindset tayo ng hinayupak na ito. Baka mina-mindset po yung taong bayan na porque po maraming followers si Tulfo ay siya na ang mananalong presidente. Diba? Bakit si Vice President Sara Duterte? Diba? Wala namang ganong followers pero mas malaki pa ang nakuhang boto kaysa po sa presidente natin. Kaya napakaano nitong din na ito. Sino ba ito? No? Ayun, yung senior ko nung nakaraan, itong si Far Eastern University Law Dean, no? Mel Santa Maria pala ito mga kaubayan. Kaya naman pala ganito ang komento or ganito po mag-isip itong din na ito. Ito daw po yung din na attorney po ito na walang naipanalong kaso mga kaubayan, kaya nagturo na lang at naging din. Diba? Kaya wag po natin paniwalaan yan. Ito, sabi po dito ng ating mga kaubayan, followers lang yon pero yung kay BP 32 million totoo butante yon. Follower niya ako pero di ko siya iboboto. Kahit ako mga kaubayan, follower din ako ni Raffy Tulfo. Diba? Kahit ako follower po ako ni Raffy Tulfo pero hindi ko po siya iboboto ng presidente mga kaubayan. No? Naging follower niya lang ako para updated ako sa mga ganap sa kanyang buhay. Diba? Kasama na yung mga bata dyan sa 30 million. Naka po. Oo, may mga followers ng mga bata, mga kaubayan. As long as you have cellphone, at naka-subscribe ka sa kanya, counted ka po doon sa 30 million, no? Kung sa Facebook ang eleksyon, kahit pa nga kahit pa sa Facebook yung eleksyon, kaunti lang ang followers siguro ni BP Sara, pero marami pang supporters ni BP Sara, mga kaubayan. Diba? Sabi naman po dito, ang problema, boboto ba kay Tulfo lahat yan? Boboto daw ba kay Tulfo lahat yan? I think naman hindi. Yun ang ibig natin sabihin. It doesn't matter, no? Follower doesn't matter pagdating po sa eleksyon, mga kaubayan. So, eto, last po natin pag-usapan, mga kaubayan, tapos i-play na po natin yung ating inaabangang video, no? Ano kaya yon? Mamaya ipapakita po natin. Pero eto, pag-usapan muna natin to. Gusto ko lang pong ibigyan ng reaction to, no? Sabi po kasi dito ni Leni Robredo, sobrang big deal, no? Sobrang big deal na presidente ang pumunta. Kasi nga po pumunta sa kanya ang presidente, big deal daw, mga kaubayan. Yeah. Nako, wag kang magpapaniwala dyan, Leni, kapag gawin kang presidente niyan. Oo, pinuntahan ka, isipin mo, pinuntahan ka dyan, siya mismo ang sinusumadya dyan sa inyo. Alam mo ba kung anong nangyari kay BP Sara noon? Sinadya rin nilang puntahan sa Davao, mga kaubayan, no? Para ligawan. O ngayon, nililigawan na itong si Leni Robredo. Kaya malamang alam na po natin, no? Kung ano po ang magiging resulta nito. Diba? Alam na natin kung ano magiging resulta nito, mga kaubayan, no? Mambubudol lang ito at gagamitin lang nito si Leni Robredo pagdating po ng panahon.
So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dito mga kababayan? Just comment down below. At eto, pasadahan po natin itong video ito. Eto pala. Eto mga kababayan, sabi po dito, nataranta na sila. Nung na sila on how to eliminate BP Sara. Ayon po yan kay Attorney Virgilio Garcia sa presidential bid ni BP Inday. O ito, pakinggan po natin at bigyan natin ng reaksyon mga kababayan. Ito na po. Maliwanag na maliwanag sa ating mga kababayan na hindi nila talaga kayang labanan si VP Sara ng patas sa darating na halalan. Kaya natataranta sila on how to eliminate her at natatakot sila dahil pag ito ay naupo, lahat ng dapat managot, siguradong mananagot. Opo. Yun yung kanilang takot. Kaya they're doing everything. Kaya lang, to me, that declaration is proper, that declaration is timely, and talagang dapat na sinabi niya ngayon yan, tatakbo ako. Kahit na anong kulay pa ang ibigay nila ron, kahit ano pang interpretation ang ibigay nila ron, ang maliwanag na sinabi niya, tatakbo ako sa pagkapangulo. Pinapaalam niya sa lahat ng tao, tatakbo ako. Hindi ako natatakot sa inyo. Ng ICC. Nakikita niyo po ba ang pangangailangan nito po, sir, considering ang ating gobyerno sa kasalukuyan, parang firm na yung ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na ayon sa batas at sentro ito ng debate ngayon, lalong-lalo na wala pang inilalabas din po na desisyon ang Korte Suprema ukol dito, though meron silang unang inilabas na parang guidelines, pero di ko lang alam kung ito ba ay magbibigay ng kalinawan talaga dito po sa issue na ito, attorney. Alam mo, kailangan kasi yung tendency ng administration ngayon is really to bend the law. They are hell bent on talagang to violate the law, no? To send people away from the country. Kailangan yung para it's going to be a very strong signal to the ICC na yung ginagawa nila is already they are already participating in political persecution in the country. They're already allowing themselves to be used as political tool to defeat the democracy in the country. Masyado ng lapastangan yung ating gobyerno sa ating mga kalayaan. Kaya I agree na kailangan yun because that is going to send a very strong signal to the ICC. Lumalagpas na ba tayo sa ating boundary? And I think by this time they should realize that already. Sa tingin niyo po, makakakuha din ng majority na suporta dyan po sa Senado ito, attorney? Alam mo, under normal circumstances, the Senate will protect its own. They will defend its own, and they will ensure that none of them will be mistreated so that they are able to maintain the integrity of the Senate as a whole. Pero ngayon, hindi natin alam kung ano ang timpla ng dalawang namumuno diyan sa Senado, kung they are going to respect that tradition of protecting each other, dahil nung araw, pagka may kinantikang isa dyan, pagtutulungan ka ng 24 Ganon sila ka. Basta pinakailaman mo na ang integrity nung Senado, talagang kalaban mo silang lahat. Opo. Pero this time, I am not sure that is going to happen. Nakikita nyo rin po ba yung isyong politikal na minsan ay na hindi na ikukonsidera, kumbaga parang nasasakripisyo yung usaping legal dahil sa isyong politikal, attorney? Kitang-kita po yun. It's very, 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 very obvious
I think part of the game plan was first get rid of the father and then second get rid of the daughter. Yan yung nakikita ko. Kaya nga, you're looking at 2028, hindi patas na labanan eh. You're looking at 2028 na eleksyon na gusto nila, sila-sila rin lang ang maglalaban at sila-sila ang mananatili sa poder. And I can tell you that they are treading on very thin, dangerous line if they're going to pursue that. Opo, yung konstitusyon po natin po, attorney, para sa kaalaman lang ng ating mga kababayan, gaano ito kataas kumpara doon sa maituturing nating mga sinasabing international law? Kaya ba nitong apakan ang konstitusyon natin ng international law or kayang apakan ng konstitusyon natin yung mga international law? Ating saligang batas sa loob ng teritoryo ng Pilipinas, walang kahit anong batas ang pwedeng sumaklaw o makataas kaysa sa ating saligang batas. Sa ating saligang batas, sinasabi lamang natin that we adhere to internationally accepted principles of international law. Pero yung pong sinasite nilang provision na yun, although it is cited in the Republic Act, yung pag-renounce sa war as an instrument of national policy. Sinasabi natin, kami ay mga mapayapang tao, ayaw namin ng gera, kaya pinapaliwanag namin na ito ang aming mga prinsipyong sinusunod. Kami ay gumagalang sa mga prinsipyong pinaiiral sa buong mundo. Yun lang ang ibig sabihin nun. Pero huwag nilang masyadong i-stretch to a point na they are already insulting the intelligence of the Filipino people, because kung sasabihin mong internationally accepted principles of international law, due process is part of the duly accepted principles of international law. Due process. Hindi mo pwedeng baliwalain yan because that is an international by all human beings. That no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. That they violated in the case of President Duterte. Hindi nila binigyan ng pagkakataon si Presidente Duterte na umarap sa korte, hindi nila binigyan ng pagkakataon si Presidente Duterte na questionin ang legalidad nung photo message na pinadala sa kanila na wala naman silang maipakitang ICC warrant noon, at kahit naman may naipakita sila, hindi talaga recognized in the Philippines. I mean, to be blunt, to be very very siguro sabihin na nating bastos na parang pandaikot lang yung ICC warrant dalhin mo rito sa Pilipinas. It's nothing. It's worth nothing. Hindi yun automatic recognition. No. You have to apply for recognition before our local courts. Our local courts will issue the order kung kailangan. But first and foremost, the person who is to be arrested, kahit na dun sa Rome Statute sinasabi, dalhin nyo sa korte. Dalhin nyo para mapakinggan. Tama ba yung warrant? Does the warrant apply to him? Pwede ba? Because dun sa warrant, pag-uusapan natin, sinasabi mo, you're being arrested for a crime or crimes against humanity. Tama ba? Yung crime against humanity, ano ba ang definition ng crimes against humanity? Hindi ba malawakan? Tignan ko kung mahanap ko rito yung crime against humanity. May definition naman At saka ito talagang pinaiiral ng gobyerno at talagang targeted yung mga gustong i-eliminate. Wala naman tayong ganun Ang pinutupad ng gobyerno, nilabanan ng drugs. Yung mga namatay na yun, nagpatayan sila Sila yung nagpatayan dahil sa takot nilang baka sila yung maisuplong. Pagkatapos, i-blame nila sa gobyerno. Kung gusto ko lang sanang sabihin doon sa mga nakikinig, huwag kayong magpaloko dahil niloloko kayo ng mga nanloloko sa inyo na sinasabing pwede dahil it is an accepted principle in international law na yung
korte ng ibang bansa o kahit na anong korte pa yan ay pwedeng manghimasok sa soberenya ng isang bansa. Ay, hindi totoo yan. Kabalbalan yan, hindi talaga pwede. Opo. So yan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? Just comment down below. Maraming salamat po.